Magandang araw pong muli mga kapistolero. Ang video na 'to ay reaction video ko 'no, tungkol dun sa school shooting sa may Tacloban. Actually, hindi na sana ako gagawa nitong reaction video pero may mga nagme-message kasi sa akin na gawan ko naman daw itong reaction video at ano daw ang aking reaction tungkol dito sa incident na ito. Kaya itong video na 'to, unedited ito 'no, wala na ring cut-cut, sige para tuloy-tuloy. So umpisahan natin ano, bakit nangyari itong school shooting na ito? So walang makakapagsabi 'no, ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, bullying daw ang nangyari. So maaga pa kasi 'no, hindi pa talaga masinsinan yung pag-iimbestiga nila. So, initial findings is bullying, kaya daw namaril yung dalawa. Ako sa tingin ko, bullying hindi, eh. Kasi kung titignan niyo yung meron kasing lumabas na ano 'no, may lumabas na mga screenshot, allegedly, hindi ko sinasabing ito ay totoo. Allegedly, yung chat nung dalawang suspect, yung dalawang minors. Actually, yung dalawang minors is 14 and 15 years old. Pinagplanuhan nila ito. So, kung sa Facebook lumalabas naman ito, eh. Kung mababasa niyo, yung words kasi nasa Bisaya 'no, pero, maintindihan mo rin, eh. Makikita mo pinagplanuhan talaga nila. And do sa hulihang ano, ito gusto ko ipakita, yung do sa hulihang chat nila, alam nila minor sila at hindi sila mananagot sa batas. Yun ay do sa chat, hindi ko personal na ano yun, na pananaw. Do sa chat nakita ko lang. How true, 'di natin alam. So yun ang lumalabas na alam ng pinagplanuhan ng dalawang minor yung school shooting and alam nila yung consequences at alam nila hindi sila mananagot sa batas or makukulong. So, dakuin naman natin, paano nila na-access yung kanilang ginamit na firearms? Ayon magbabase tayo dun sa ano, sa news, Ayon dun sa news, yung isa na-access niya yung Glock 17 na 9mm pistol, service firearm ng kanyang tita. At yung isa naman, yung 38 caliber revolver ay pagmamay-ari daw ng isang security agency. So, paano nila na-access? Wala tayong alam dun. Kaya kasi ano, wala pa, under investigation pa. So, dun nila na-access yung dalawang firearm ano. And base dun sa usapan nga nila, talagang pinagplanuhan. Lapses, meron bang lapses na nangyari? Obviously, marami. Unahin natin yung paano na-access yung firearm 'no. Bilang isang ano kasi, responsible gun owner, ah, ito paiba-iba tayo ng pananaw, eh, 'no. Ako kasi sina-suggest ko kapagka gun owner ka, dapat meron kang gun vault, gun safe, gun cabinet na hindi maa-access ng mga unauthorized person yung ating mga firearms. And education. Ito ang pinakaimportante, yung proper education ng ating mga kasama sa bahay, especially kung meron tayong mga anak na maliliit. Bata pa, kailangan i-educate na sila na sasabihin po ninyo na itong baril na 'to, 'pag ginalaw ninyo, kinalikot ninyo, inaccess ninyo ng walang paalam, puwede itong makadisgrasya or mismo kayo ay madisgrasya. Hindi sa pagmamalaki, ako ang mga anak ko nung bata pa sila, sinasabihan ko sila na gano'n. And plus yung mga baril ko naka-safe talaga sila. So dito sa ano debatable 'to 'no, kasi may magsasabi sa akin, "Eh, sir bakit ako, yung anak ko ganito ganyan, hindi naman naka-safe yung mga baril ko, walang gun cabinet pero hindi naman nagagalaw yung mga firearms ko." What
Ang sinasabi ko lang kasi talaga ay precautionary 'yun, yung magkaroon ka ng gun safe, gun cabinet, precautionary 'yun. So, kung gano'n ang pananaw niyo, nasa sa inyo naman po 'yun, okey? And pangalawa, pangalawang lapses nakikita ko siguro doon sa school premises. Ah, Ayon dun sa balita kasi, yung school may guard naman daw, pero dito narinig ko sa DZBB ano kanina, hindi daw na-inspect nung guard yung dalawang minors na namaril. Yun, may lapses yun. And siguro, pangatlo, ano yung reason? Hindi ko naman sinasabing ito talaga ha, influence ng social media. Kasi minors 'to, eh, 'no? Sasabihin natin, "Ay may isip na 'yan, eh." Pero kahit nga hindi minors, eh, 'di ba? Tawag kasi dun brainwashing. Yun yung sinasabi ni kaibigan natin si Jason, brainwashing. So, totoo yun. Parang yung ibang grupo 'di ba, nara-radicalize sila yung gano'n. Dito naman, na-brainwash sila. Probably, di ko sinasabing oo, nangyari talaga yon kasi under investigation pa nga 'no. Itong pinag-uusapan natin is yung aking theory is hypothetical, okay? Maari na na-influence sila, na-brainwash sila, gano'n. And yung nga isa pinagtataka ko rin yung t-shirt kung napupunan niyo, yung KM gano'n yan, German band pala yun ni-research ko sa German pangalan pala ng isang German band yon. And sige ano pa ba? So ano ang dapat nating gawin para hindi na maulit yung ganito mga situation? More gun control ba? Katulad ng may nagpapanukala na isang congresswoman, na more gun control. Ang masasabi ko, hindi solusyon yung more gun control eh. Kasi kahit ipagbawal mo na ang baril, sabihin mo ng sige, walang magbabaril sa buong Pilipinas. Ang mga gustong gumawa ng kasamaan, mga kriminal, makakahanap ng paraan yan eh. Gaya sa UK, di ba? Bawal ang baril doon. Strict ang talagang pagmamayari or totally wala. Gun control talaga sila. Pero ang tataas ng incident ng knife attack. Gumagamit sila ng mga kutsilyo, knife. And sa France, di ba, bawal din yung baril sa kanila doon. Ang mga police officers lang ang meron. Pero nagkaroon sila ng terrorist attack sa pamamagitan ng sasakyan na nag-aasa sila doon. Same goes with sa Canada, di ba? Meron tayong nabalitaan years back, di ba? Na nag-aasa sila sa isang parang community na may pagtitipon, yung ganun. So, yung gun control, hindi solusyon yon. More gun control dito sa Pilipinas. Meron pa bang ihigpit sa gun control natin? Mahigpit na tayo, di ba? Kukuha ka ng LTAP, neuropsych, drug test, dadaan ka sa seminar, gun safety seminar. And may qualification pa. Dapat yung mga businessman ka at kailangan may income tax return ka, yung mga ganyan. Doon pa lang, di ba? Salang-sala na yung mga, salang-sala na talaga yung mga possible gun owners, yung mga nag-a-apply ng LTAP. And makikita naman po ninyo, di ba? Hindi basta-basta rin ang pag-a-apply ng PTCFOR. Kailangan may threat assessment. Sa PTTFA, hindi rin lahat pinapayagan. Payagan ka man, good for 1 day, competition, 15 days daw maximum. So, ang gusto ko lang sabihin, yung gun control, yung gun law natin sa paghihigpit dito, parang sinturon yan eh. Nasa dulo na tayo ng butas ng sinturon, ganun kahigpit dito. Kaya wag niyo sasabihin na ang solusyon, more gun control. Siguro, ako, personally,
personally, para maiwasan itong maulit yung mga ganitong mga mass shooting sa schools is subaybayan din natin kung ano yung galawan ng ang mga anak natin. Hindi naman yung parang CCTV tayo 'no. So, dapat alamin din natin kung sino yung mga friends na kasama ng mga anak natin, especially 'pag may mga minors pa kayo. Friends, mga peers nila, and kung pupuwede nga dapat kahit yung sa social media nila, titingnan din natin kung ano yung naa-access nilang pinanunood nila. Kasi may mga may mga websites or kahit sa video game yung tawag dun Roblox ba yun? Nakaka-influence daw sa mga kabataan yon. So, gusto ko lang sabihin, sa social media, puwedeng idaan 'to ng mga masasamang elemento na gustong ma-brainwash yung ating mga kabataan. So, with that, ah, muli, nakikidalamhati po ako sa mga nabiktima po ng mass shooting or school shooting sa Tacloban. Bilang isang ama, masakit mawalan ng anak 'yon. Talagang hindi mo hindi mo maaarok o na mawalan ka ng anak masakit 'yun talaga. And sa mga na-injure, yung pa isa, ang balita nga ang latest ang na-injure daw ay 20. Pero 5 lang daw dun yung talagang firearm related, yung 5 daw na nasugatan sa pagtakbo, yung mga gano'n. For 3 pa rin ang casualty pero sana hindi madagdagan And yung nga, muli, condolence, nakikidalamhati ako sa mga nabiktima. And muli, yun ang pananaw ko tungkol dun sa mass shooting na nangyari. And mag-pray po tayo, sana wala na po itong kasunod. With that, maraming salamat muli sa panunod ng aking mga video. Be a responsible gun owner and to God be the glory.